Bibliang Ingles. Halimbawa, dito po sa Biblia, kung tawagin ay Nox, Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung pag hindi payag, sagot kayo. Hindi po. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Eh yung tao, sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. Ayan, isa daw sa katibayan na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos. Isa lang, umano, sa katibayan. Dahil sabi ng Diyos, ikaw tao, hindi Diyos. At sabi naman umano ng ating Panginoong Hesukristo, ako'y tao. Kaya, yun ang katibayan, isa sa katibayan na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos. Tama ba? Mali. Bakit mali? Bakit hindi totoo? Dahil nang sinabi ng Diyos, ikaw ay tao, at sinabi ni Jesus, ako ay tao, ay patunay ba yan na ang ating Panginoon Hesus hindi Diyos? Hindi, dahil sa Biblia mismo, ang Biblia nagtuturo kung ano ang ating Panginoon Hesukristo. Una, siya ay tao ayon sa kalagayan, tinatawag na incarnation. Si Jesus ay Diyos ayon sa likas, divine nature. Parehong totoo, hindi salungat. Dahil ang tunay na doktrina, ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. So, totoo na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 8:40, ako ay tao. Tama yan. Di tutulan simbahang Katoliko niyan. Pero may sinabi ba ang ating Panginoong Hesus na ako'y hindi Diyos? Wala namang mabasa diyan, di ba? Kumo pinagtagpi-tagpi nila ang talata sa Ezekiel, Osias, Juan 8:40, ang konklusyon nila, ang ating Panginoon Hesukristo ay hindi na Diyos. Kung pipiliin lang ang isang talata, mga kapatid, yung 8:40 ng Juan, ako ay tao, at tatanggalin yung iba, iwasan na. Yung pagbasa sa iba, abay, lilitaw na ang ating Panginoon Hesukristo ay tao sa likas na kalagayan, hindi Diyos. Pero, tingnan natin sa Biblia, maliban na sinabi ng ating Panginoon Hesukristo, ako'y tao, hindi niya sinabi, ako'y tao lang. Di ba? Nag-angkin siya ng pag-iiral. Paano niyan ipaliwanag? Nag-angkin siya ng pag-iiral bago pa likhain ang lahat. Asan mabasa? Di po ba nabasa yan? Ginamit nila Juan 8:40. Tingnan niyo ang Juan Kapitulo 8:58. Di ba sabi ng ating Panginoon Hesukristo? Bago pa si Abraham, ako, I am, ego eimi in Greek. Ang tanong, yun po bang ako, ego eimi, I am, reperado lang ba yan sa tao lang? Ito ay insaktong pangalan ng Diyos sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14, sa Tetragrammaton, Yod, He, Waw, He, I am who am. So, mga kapatid, huwag nating kalimutan na ang tunay na aral ng Kristyanismo, tunay na Iglesia ni Cristo, ang Simbahang Katoliko, nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Inilihis nila. So, na nagkatawang tao ang anak ng Diyos, of course, dual nature siya. Both human and divine. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, San Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Hindi yan
kontrahan, mga kapatid. Ako at ang Ama ay iisa. Sa Grego, iisang esensya, iisang kalikasan. Kaya nga ginamit ang hin at gamitin natin ang iba't ibang salin din na ginamit ng mga ministro. At dahil sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Alam, sa Biblia, alam nila sa mga hindi tumatanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang kanilang tinatanggap, tunay na tao, hindi Diyos. Di ba? Pero diyan sa Biblia, tandaan natin, mismo ang ating Panginoong Jesucristo, tinatanggap niya na sinasamba siya. Sinasamba siya. Ang tandaan natin sa Biblia, ha? Tingnan niyo ang Gawa Kapitulo 10, 25-26. Apokalipsis Kapitulo 19, versikulo 10. Makita natin, kahit ang mga propeta, kahit ang mga anghel, tumatanggi sila na sambahin. Si San Pedro, tumatanggi siya na sambahin. Ang anghel sa Apokalipsis 19:10, tumatanggi siya na sambahin. Si Jesus, tinatanggap niya ang pagsamba. Halimbawa, yung mga matalino sa sinaguga. Mateo Kapitulo 14, versikulo 33. Si Maria Magdalena sa San Mateo Kapitulo 20-28. Mga alagad niya, sumamba niya. San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. So, siya ay may kapangyarihang eksklusibo sa Diyos mismo, ang ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Tingnan niyo ang Marcos Kapitulo 2:5-7. Nagpatawad siya ng kasalanan. Tingnan niyo ang San Juan 5:21. Nagbigay ng buhay ang ating Panginoong Hesus. Tingnan niyo ang San Mateo Kapitulo 5:22. Hahatol sa lahat ng tao sa huling araw. Walang tao o anghel ang may ganyan na kapangyarihan, mga kapatid. Kapangyarihan ng Diyos. Yun. Sa Iglesia ni Cristo, para sa kanila, hindi tama na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Para sa kanila, si Kristo ay hindi Diyos. Siya ay taong itinatalaga ng Diyos. Gamit nila yung Gawa Kapitulo 2:22. May sagot na tayo dyan. Pwede niyong bisitahin sa isang video natin na uploaded na. So, hindi nila matanggap, iniwasan talaga at pinilit nilang pinipilipit na sa Biblia, kung ano ba talaga ang mabasa sa Biblia kaugnay sa ating Panginoon Jesucristo. Kapag binasa natin ang Biblia at di lang pinipili natin ang mga nabasa sa kasulatan, may mga talata talaga sa Biblia na nagsasabing ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Malinaw naman yan sa Juan 1:1. Ang verbo ay Diyos, ang verbo ay kasama ng Diyos. Juan 1:14, at ang verbo ay nagkatawang tao. Juan Kapitulo 20:28, malinaw yan. Deklarasyon ng pananampalataya, Panginoon ko at Diyos ko. Tito Kapitulo 2, versikulo 13, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. At di lang yan, ang Ama mismo nagpakilala, Hebreo 1:8. Ang trono, ang sabi ng Diyos Ama sa kanyang anak, ang trono mo, O Diyos. Oh, napakalinaw yan. So kaya, may mga talata, mga kapatid, na mabasa natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. May mga talata naman nagsasabi na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao, tulad sa ginamit nila Juan Kapitulo 8:40, Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, Gawa Kapitulo 2, versikulo 22. Ibig sabihin, ipinapakita sa banal na kasulatan, mga kapatid, ang dalawang katangian ng ating Panginoon Jesucristo. Na ang ating Panginoon Jesucristo, siya ay tunay na Diyos, divine nature. Siya ay tunay na tao, human nature. Ito ang dahilan kung bakit
nabuo ang doktrina ng simbahang Katoliko na tinatawag na pagkakatawang tao o incarnation, mga kapatid. Okay. Ayaw naman ni Arnel Tumanan. Payag ba daw umano na ang Diyos, maliban na siya ay Diyos, tao pa? Hindi siya payag ah. Ang tanong, yung bang sabi niyang ako'y Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung bang hindi payag? Sagot kayo. Hindi po. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Yung tao, sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan. Yan. So, hindi payag daw ang Diyos na siya ay Diyos, pero tao pa. Pero alam nyo, sa pananaw ng mga tunay na Kristiyano, naniniwala talaga na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Walang limitasyon ang pagka-Diyos kung basahin natin ang Lucas Kapitulo 1, versikulo 37, mga kapatid. Ang Diyos ay walang limitasyon. At tandaan natin, may hula kahit sa lumang tipan na ang Mesiyas ay Diyos at tatawaging, itong Mesiyas na Diyos, magiging tao. Di ba nila na yan nabasa sa Isaias? Tingnan niyo, mga kapatid. Isaias 9:6. Oh. Siya ay tinatawag na Diyos. Kaya nga, nabasa natin Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang verbo ay Diyos, ang verbo ay kasama ng Diyos, at sa Juan 1:14, ang verbo ay nagkatawang tao. Kaya, tingnan niyo ang Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Sino ba yung Diyos na nahayag sa laman? Malinaw naman yan. Unang Timoteo Kapitulo 3, 16. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Hindi dalawang Diyos ang paniniwala na ito, mga kapatid. Kung ang Diyos ay nahayag sa laman, hindi ito dalawang Diyos. Isa pa rin ang Diyos. Pero ang anak ay nagkatawang tao. Hindi ito Diyos plus tao, kundi Diyos na nagpakumbaba at nagkaroon ng katawang tao. Yon ang mabasa natin sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. Para sa kanila, hindi ito Diyos at tao, mga kapatid. Para sa kanila, hindi pwede ang Diyos magkatawang tao. Wala daw mabasa sa Biblia. Wala ba? Merong mabasa sa Biblia. Iniwasan lang ninyo. Pinipili lang ninyo. Bakit? Kontra kasi sa doktrina at aral ninyo. O, wag niyong pipiliin lang. Mga kapatid, di ba? Okay. Tuloy natin, mga kapatid, ang pagsagot nitong kanilang argumento. Na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. Ngayon, doon sa tanong na yun, meron pang nais na liwanagin si Leonardo Rocco. Ang sabi niya kasi, kapatid na Joel, sa tanong, paano yung patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Doon pa lang sa kalagayan, pag binasa mo sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kanina, binasa natin, 8:40, si Kristo ay tao. Pero, bukod doon, babasahin ko po sa inyo itong talata. Katunayang hindi magkapantay. 14:28 po ng Juan. Isulat po ninyo, baka may... Bago yung 14:28 ng Juan, puntahan muna natin yung unang binanggit niya. Ano na talata? Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Joel, sa tanong, paano yung patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos?
doon pa lang sa kalagayan, ano ho? Pag binasa mo sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kanina, binasa natin, 8:40. Oh, so bago ituloy mga kapatid, dito muna tayo sa argumento nila na hindi maaari na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos dahil sa Juan 4:24 ang Diyos ay Espiritu. Ang tanong dito, sapat na bang batayan ang Juan Kapitulo 4:24 para patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos? Hindi ito sapat na batayan at hindi ito sapat na katibayan. Juan 4:24 na binanggit ni Mr. Arnel Tumanan para patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Kahit mabasa sa Juan 4:24 na ang Diyos ay Espiritu. Bakit mga kapatid? Dahil ba mabasa ng ating Panginoon Jesucristo umaamin na siya ay tao at Juan 4:24 mabasa na ang Diyos Espiritu, therefore ang ating Panginoon Jesucristo konklusyon na hindi siya Diyos? Ano ba ang ibig sabihin ng ang Diyos ay Espiritu na binanggit ni Mr. Arnel Tumanan sa Juan 4:24? Mga kapatid, kung pag-aaralan nating mabuti, sa Juan 4:24 tinutukoy ni Jesus ang likas na kalikasan ng Ama, na ang Ama ay Espiritu at nais ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi sinasabi ng talata sa Juan 4:24 na lahat ng Diyos ay Espiritu o lahat ng Espiritu ay Diyos. Dahil ang mga anghel, Espiritu din sila pero di sila Diyos. Kahit nga ang Diablo, Espiritu pero hindi Diyos. Pero hindi binanggit na lahat na Espiritu ay Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos, totoo, ang Diyos ay Espiritu. Ang tanong, sinabi ba diyan na dahil ang Diyos Espiritu, kaya bawal magkatawang tao? Dahil ang Diyos Espiritu, bawal maging tao? Ang Diyos Espiritu, kaya hindi maaring magkatawang tao? Meron ba? Binanggit ba diyan? Hindi iyon ang argumento ng Biblia, mga kapatid. Ayon mismo sa banal na kasulatan, ang Diyos ay may kakayahang magpakita sa anyong tao. Di ba nila alam yan? Maraming busy sa lumang tipan na ang Diyos ay nagpakita sa anyong tao, sa pisikal na anyo. Asan yan mabasa? Kahit si Espiritu, nagpakita siya sa pisikal na anyo. Tingnan niyo ang Genesis Kapitulo 18, versikulo 19. Di ba? Si Yahweh nagpakita kay Abraham bilang isang lalaki. Kumain pa ng pagkain. Exodo Kapitulo 24, versikulo 9 hanggang 11. Nagpakita siya ni na Moises at ng mga 70 matatanda ng Diyos. Ang punto dito, hindi limitado ang Diyos. Ang pagiging Espiritu ay hindi hadlang sa kaniyang pagpakita o pagkatawang tao. Ang pagiging tao ng ating Panginoon Jesucristo, kung tingnan natin sa Biblia, dahil nagpapakumbaba siya, dahil, tingnan nyo ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. Napakalinaw yan. Okay, punta na tayo sa argumento ni Arnel Tumanan sa Juan 14:28 ba yun? Balikan natin. Si Kristo ay tao. Pero bukod doon, babasahin ko po sa inyo itong talata. Katunayang hindi magkapantay. 14:28 po ng Juan. So mag-ingat kayo dito sa kanilang interpretasyon gamit ang 14:28 ng Juan. Isulat po ninyo, baka may Biblia po kayo sa inyong tahanan. Sige, isulat ninyo. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak.
dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama, ang Diyos, ay lalong dakila kaysa akin. Pantay ba? Sabi ni Kristo ang Ama, ang Diyos, lalong dakila kaysa akin. At dito mga kapatid, gumagamit pa siya ng iba't ibang salin ng Biblia. Pero, butatan naman pagsagutin natin. Bakit? No. Ngayon, balikan muna natin yung Juan 14:28. Kadalasan ginagamit ito ng mga kapatid natin sa INC na argumento. Kung Diyos si Jesus, bakit sinabi niya sa Juan Kapitulo 14, versikulo 28, ang Ama ay higit sa Kanya? O, di sila kapantay. Inamin niya yan, na ang Ama ay higit sa Kanya. Wala tayong tutol sa pag-amin niya. Pero hindi ibig sabihin, hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Sinabi ito ni Jesus dahil mas mababa ang Kanyang pagkatao kaysa Ama. Oh. So, nang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na ang Ama ay higit sa akin, hindi dahil mas mababa ang Kanyang likas, ang Kanyang pagka-Diyos kaysa Ama, kundi dahil siya ay nasa kalagayan na pagiging taong nagpakababa. Yun ang mabasa natin sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Iba ang pagka-Diyos, nature. Ulitin ko iba ang pagka-Diyos, nature, likas. Iba ang papel. Iba ang tungkulin na tinanggap niya bilang taong isinugo ng Ama. Kaya nga, silipin natin ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8, ito mabasa. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang mananatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, ulitin ko at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Nako, napakalinaw mga kapatid. Mas malinaw pa sa sikat na araw. Iniiwasan ba nila ito? Ang naturang pahayag. So, ang pahayag ay tungkol sa posisyon at hindi sa likas na kalagayan. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 28, kinausap ng ating Panginoon Jesucristo ang mga alagad bago ang kaniyang paghihirap. Siya ay nasa estado ng pagpapakababa, ang tawag sa Greek, kinosis. Kaya nga, nabasa natin sa Biblia, napakalinaw yan, iwasan ba ninyo yung mabasa sa Biblia? Ulitin natin. Ang mabasa, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang mananatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ang problema lang kung pinipili lang ang mabasa sa Biblia. So, batay sa talata natin ginagamit mga kapatid, ibig sabihin, si Jesus ay tunay na Diyos sa kanyang likas. Ngunit pansamantala,
siya'y nagpakababa sa tungkulin upang maging masunurin na tao. Kaya ang Ama ay higit sa kanya sa panahon ng kaniyang misyon bilang sugo at tagapagligtas. Si Jesus ay may dalawang katayuan kung pag-aralan natin sa Biblia. Kung ating babasahin at di lang pipiliin. Yung dalawang katayuan niya sa kanyang pagka-Diyos, kapantay siya sa Ama. Napakalinaw yan sa Juan 10:30. Ako at ang Ama'y iisa. At maraming talata sa Biblia nagsasabi na ang salita, isa lang yan, salita ay Diyos. Juan 1:1, Juan 1:14. Kaya, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo kung siya ay tao lang, Juan 17:5, bago pa nagkaroon ng mundo, kasama na siya sa Ama. Juan Kapitulo 17:5. Kaya malinaw, ang aral ng ating Panginoon Jesucristo 10:30 sa Juan, ako at ang Ama iisa, may deklarasyon ng pananampalataya. Si Santo Tomas sa Juan Kapitulo 20:28, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Anong palusot sa INC dyan? Nagulat lang si Tomas. So sa kaniyang pagkatao, mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo sa kaniyang pagiging tao, dual nature siya, masunurin siya sa Ama. Bilang tao, sabi sa Biblia, Juan 5:30, sinugo siya ng Ama. Siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan, kahit pa sa krus. Filipos Kapitulo 2, versikulo 8. At sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 52, siya ay lumago. Siya ay lumago. Saan? Sa karunungan. So bilang tao, natural na mas mataas ang Ama dahil siya ang pinagmulan. Siya ang nagsugo. Hindi sinasabi sa talata, mga kapatid, na hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Kung ang Juan Kapitulo 14, versikulo 28, patunay na hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, kailangan nilang sagutin ito. At kailangan ninyong itanong sa kanila na hindi maniniwala na ang ating Panginoon Jesucristo may likas na kalagayan, na Diyos hindi ibang Diyos sa Ama, kundi Diyos kaisa sa pagiging tunay na Diyos sa Ama. Ano yung tanong? Una, kung di nila matanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos, bakit siya ay tinatawag na Diyos mismo sa mga alagad? Juan Kapitulo 20:28, Panginoon ko at Diyos ko. Pangalawa, bakit siya may kaluwalhatiang kasama ng Ama bago pa lalangin ang mundo? Juan Kapitulo 17, versikulo 5. Pangatlo, bakit siya may kapangyarihan na magpatawad ng mga makasalanan na Diyos lamang ang may kapangyarihan sa pagpatawad? Pangapat, bakit siya tinatawag na Panginoon ng Sabat? Yan ay titulo ng Diyos sa lumang tipan. Kaya mga mahal na kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo bilang tao ay mas mababa sa Ama. Pero ang ating Panginoon Jesucristo bilang Diyos ay kapantay sa Ama. Juan 5:18, Juan 10:30, anong sabi? I and the Father are one. Bakit ginamit natin to? Dahil may ginamit silang iba't ibang salin. Ito. Alam po nyo, pag binasa po natin yan sa Bibliang Ingles, halimbawa, dito po sa Biblia, kung tawagin ay Knox version, babasahin ko po yung Juan 14:28, John 14:28. You have heard me say that I am going away and coming back to you. If you really love me, you would be glad to hear that I am on my way to my Father. My Father has greater power than I. Ang Ama
may higit mas makapangyarihan kaysa sa akin. Pantay ba yun? Oh, yan. Ang ginamit niya, New American Bible. Pero, sa New American Bible, sabi niya, kapantay ba yan? Ano itong New American Bible? John 10:30. The Father and I are one. Ano yon? Hindi lang yan. May amplified version pa silang ginamit. O isipin po ninyo, puntahan pa po natin ang ibang salin ng Biblia. Dito po sa The Amplified Bible. English din po, babasahin ko sa inyo. Ito po ang sabi. You heard me tell you, I am going away and I'm coming back to you. If you really love me, you would have been glad. Because I am going to the Father, for the Father is greater and mightier than I am. Yan, ang ginamit nila, amplified, para patunayang hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, hindi kapantay ng Ama. Pero, kung tingnan natin ang Amplified Bible na ginagamit nila, Juan 10:30, I and the Father are one in essence and nature. So, kaya dito mga kapatid, makita natin na kahit pa ginagamit nila ang iba't ibang salin, pinipili lang nila. Kaya, yung Juan 14:28, hindi ginagamit ni Jesus ang Juan 14:28 upang ituro na siya ay hindi Diyos. Bagkus, ipinakilala niya sa mga apostol na siya ay nasa misyon sa lupa bilang tao. Siya ay nasa posisyong mas mababa kaysa Ama, pero hindi mas mababa sa kalikasan bilang Diyos. Nature, likas kalikasan, siya ay Diyos. Posisyon sa lupa, nagpakababa at masunurin sa Ama. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.